Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kampik, mga kabunyog. Medyo maaga tayo ngayon. Gaya ng sabi ko. Salamat po sa dumadagdag na subscriber. No? Gaya ng sabi ko, magto-throwback ho tayo. Dito kay BP Leni Robredo, saka dito kay Digong. Noong panahon na akala ni Duterte, hindi tatanggapin ni BP Leni ang posisyon bilang drug czar. Ha? Pakinggan natin. Tagal na ho ito, 4 years ago eh. Pero nung ko pa ito sinasabi, di ba? Kahapon, nakatanggap tayo ng liham mula sa Pangulo na nag-aatas sa atin na pangunahan ang kampanya laban sa illegal na droga sa nananatiling 2.5 taon ng kanyang termino. Ano na pala, no? Almost 3.5 years na. Napatayan ng patayan. Si BP Leni maingay, na mali ka ang ano mo, ganito. Kaya ang ginawa nga ni Digong, gano'n na, sige. Siya ang inappoint. Pakinggan natin. Marami nagpahayag ng pangamba na hindi sincero ang alok. Na ito ay isang trap na ang habol lang ay siraan at pahiyain ako. Marami nagpayo. Mismo, yun talaga ang plano ni Digong nun eh. Pahiyain siya eh. Marami ka sinasabi, di ikaw na. Ganun eh. Pakinggan, tuloy natin. Na dapat kong tanggihan ang alok dahil pagpasa lang ito sa akin ng responsibilidad para sa mga kabiguan ng drug war. Marami nagsasabi na naghahanap lang ng damay ang administrasyong ito. Hindi naman ako nagpahayag ng aking mga puna sa drug war dahil naghahabol ako sa pwesto. Hindi ko hiniling ito. Sa Pangulo nang galing ang ideyang ito. Pero sa dulo, ang pinakamahalagang konsiderasyon para sa akin ay simple lang. Kung ito ang pagkakataon para matigil ang patayan ng mga inosente. Yun talagang aware siya, ano siya sa mga nangangamatay ng mga inosente. Tuloy natin. At mapanagot ang kailangang managot, papasanin ko ito. Kaya tinatanggap ko ang trabaho na binibigay sa akin ng Pangulo. Tapang talaga. Mula simula, ang gusto ko ay maging maayos ang kampanya laban sa illegal na droga. Itigil ang pagpatay ng mga inosente. Panagutin ang mga abusadong opisyal, tulad ng mga ninja cops at mga nagpalusot ng tone-toneladang sabu. Bigyan ng hustisya at boses ang mga pamilya na mga pininsala na walang kasalanan. Habulin ang malalaking drug lord na talagang sumisira sa ating lipunan, hindi lang ang maliliit na nagtutulak sa kanto-kanto. At kahit sabihin na natin na ang alok na ito ay pamumulitika lamang, at hindi naman talaga ako susundin ng mga ahensya at gagawin nila ang lahat para hindi ako magtagumpay, handa akong tiisin ang lahat ng ito. Dahil kung meron akong maililigtas na kahit isang inosenteng buhay, ang sinasabi ng prinsipyo at puso ko ay kailangan ko itong subukan. Alam ng Pangulo kung ano ang posisyon ko sa drug war. Tutol ako sa pagpatay ng mga inosente. Kontra ako sa pang-aabuso ng mga opisyal. Alam niya ang aking mga puna. Alam niya ang mga bala kong ayusin. Kaya kung iniisip niya na sa pagpayag kong ito ay tatahimik ako, nagkakamali siya. Simula pa lang, handa tayong tumulong sa ikabubuti ng bayan. Pero kailanman, hindi natin isusuko ang ating mga paniniwala. Hindi laro-laro ang usapang ito. Seryosong usapan pagbuhay. Wala pong binabasa si BP Ang nakataya. Tinatanong nila ako kung handa ba ako para sa trabahong ito. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Mr. President, 2.5 taon na lang ang naiiwan sa iyong administrasyon. Hindi pa naman huli ang lahat.
pwede pa nating pagtulungan ito. Maraming salamat. Ang lupit ni BP Leni, ano? Akala ni Digong tatanggihan siya eh. Ha? O, ito pa kasunod niyan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinimbang ngunit kulang daw si Vice President Leni Robredo bilang co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. 19 na araw lang itinagal sa ICAD ni Robredo na kahapon ay sinibak. Putas, 19 na araw lang pala, sinibak na, ha? Tinimbang daw, kulang kung ano na sasabi nila. Tuloy natin. Ng Pangulo. Sabi ng palasyo, puro batikos lang daw si Robredo sa kampanya laban sa droga ng gobyerno. Nakatutok si Cedric Castillo. May iniwan munang mensahe si Pangulong Rodrigo Duterte bago magtungo ng South Korea para dumalo sa ASEAN Commemorative Summit para sa itinalaga niyang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. He said, I'm not only apologizing, I'm firing her. And I said, when? Now? Bago pala umalis si papuntang Korea, sinibak niya na agad eh. Baka mamaya tuloy tayo, maganda to usapan na to eh. So I asked him if I could announce it. Yes. That would be my departure. Ganun, ano, kadali, ano? Inapoint niya. Mamaya sinibak niya. Bakit hindi magawa ni His Excellency kay Sara to, ha? Bakit? Tuloy natin. Sabi ni Panelo, puro batikos lang daw si Robredo sa drug war ng gobyerno. Wala naman... Abe, si Sara, puro batikos din ang ginagawa sa gusto mangyari ni His Excellency, di ba? Oh, ba't di niya sibakin? Oh, tuloy. daw siyang nailatag na solusyon o programa mula nang ma-appoint. Tinimbang daw, ngunit kulang ang vice-presidente. Kumasa lang din daw si Duterte sa hamon ni Robredo at ng kalyado niyang si Senador Kiko Pangilinan na bawiin ang appointment kung hindi ito pinagkakatiwalaan. Pinapahing ka nga, binigyan ka na nga ng pagkakataon makatulong sa bansa. Pagkatapos papastusin mo pa. Kung ikaw naman nasa lugar ni Presidente, anong binabastos? Ikaw naman, si Butiki talaga, oh. Matatanda ang kasunod ng mga puna noon ni Robredo na hindi raw epektibo ang kampanya kontra droga na administrasyon. Hinamon siya ng Pangulo na pamunuan ang war on drugs, bagay na kinasahan ni Robredo nang alokin siyang maging co-chairperson ng ICAD. Mas marunong ka man sa akin, I'll hand in to you full powers sa drugs. I'll give you 6 months. Tingnan natin kung kaya mo. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Sabi pa noon ni Pangulong Duterte sa lahat ng law enforcement agency, ibigay ang kanilang full assistance at cooperation kay Robredo. Pero nang humiling na si Robredo na makita ang listahan ng high-value targets ng pamahalaan, umayaw ang PIDEA maging ang Malacanang. I cannot. Oh, yun agad ang tumbok ni BP. Bigay niyo listahan sa akin na high-value target. Sa PIDEA, ayaw ng PIDEA. Pati Malacanang, ayaw. Kala ko ba sabi ni Digong, bigay niyo ang full cooperation kay Robredo. Tignan ko kung kaya niya. Bigyan ko siya 6 months. Pero, target kasi ni BP noon, ulo agad eh. Oh. Na-nervyo siguro. Tuloy. Trust her. Oh. Not only because. Biglang, I don't trust her. In-appoint mo eh. O, sino doon? Sino sisisihin mo? Sarili mo. Tapos sisibakin mo. At saka 19 days pa lang. Si BP Leni, di ba? Tuloy. Only, so pagdag, not only because she is with the opposition. I do not trust her because I do not know her. Kaya nasabi noon, bakit mo in-appoint? I do not trust her because I do not know her. Talaga wala ito, no? Tuloy mo. ni Robredo, dapat diretsuhin na lang ako. Kung ayaw niya ako dito, in the first place, bakit ako in-appoint? Kung ayaw niya na, kung nagkamali siya sa pag-appoint sa akin at gusto niyang bawiin, sabihin lang. sa kanyang pagkakasibak, inabot lang ng 19 na araw bilang ICAD co-chairperson si Robredo. Mula rito sa South Korea, Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Ang bawat Ito pa isa mga boso. Leni Robredo, hindi nagtatapos ang kanyang laban kontra droga sa pagkakasibak sa ICAD. Nagsisimula pa lang daw siya
at sasabihin daw niya sa taong bayan ang kanyang mga natuklasan. Yan naman ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Noong tinanggap ko ang trabahong ito, ang una kong tinanong sa kanila ay, handa na ba kayo sa akin? Ngayon, ang tanong ko, ano bang kinatatakutan ninyo? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ko? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ng taong bayan? Yan ang tanong ni Vice President Leni Robredo sa Administrasyong Duterte matapos siyang sibakin ni Pangulong Duterte bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ang posisyong hindi naman daw niya hiningi, nagdulot lang daw ng katakot-takot na pasakit. Nagsimula agad ang mga atake. Walang tigil ang pagbabatikos. Mahina raw ako sa krimen, wag daw ako makialam sa pulis, hindi raw ako mapagkakatiwalaan. Pinagtulong-tulungan at pinagkaisahan ako para hindi magtagumpay. Kung pareho naman ang ating layunin, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Hindi ba talaga sila seryoso sa laban? O may interes ba tayong nabangga? Yun. 19 na araw lang sa pwesto, Sir Brent. Yun talaga, may interes kang nabangga, BP. Kaya siniba ka na agad, ha? Baka marami ka pang malaman. Pero tuloy. Pero hindi raw siya nagsayang ng oras at agad na nagtrabaho. Mr. President, hindi ko hiningi ang posisyong ito. Pero sineryoso ko ang trabahong ipinasa ninyo. Ang hiling ng taong bayan, isang gobyernong tunay na kampyon laban sa iligal na droga. Alalahanin natin na ang droga at mga drug lord ang kalaban. Hindi ako, at lalong hindi ang taong bayan. Sabi ni Robredo, iuulat niya sa bayan ang natuklasan niya tungkol sa gera kontra droga. Sa mga susunod na araw, magbibigay ako ng ulat sa bayan. Sasabihin ko ang aking natuklasan at ang aking mga rekomendasyon. Makakaasa kayo, kahit tinanggalan ako ng posisyon, hindi nila kayang tanggalin ang aking determinasyon. Kung sa tingin nila matatapos ito dito, hindi nila ako kilala. Nagsisimula pa lamang ako. Determinado raw siyang panagutin ang dapat managot at ipanalo ang kampanya kontra droga. Sagot ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, gawin na ni Robredo ang gusto niyang gawin. Kaya nga raw nabigyan ng pwesto si Robredo ay para ipakita na wala itinatago sa drug war. Sinibak raw si Robredo dahil umano sa incompetence at kabiguan na magpatupad ng... Sinibak daw dahil incompetent at kabiguan ko ang sabi ni Panelo. 19 na araw pa lang, nag-uumpisa pa lang eh. Sinibak nyo na agad eh, dahil sa takot ninyo eh, ha? Diba? Yun na nangyari dito eh. Siguro palagay ko, sabi doon sa yung mga kasamahan ni Digong eh, ha? Ano ba ginawa mo? Pwedeng ganun lang ha, baka. Bakit may hindi ko alam na tatanggapin eh. Binablab ko, kinula ko eh. Yun ang nangyari dito eh, mga boss eh. Kaya, bago siya pupunta ng Korea, sibakin niya na yan. Baka iiwan niya yung Pilipinas sa kamay ni BP Leni. Baka kung ano pa matuklasan. Pero anyway, maraming binatuklasan si BP Leni. Hindi niya nailabas eh. Parang hindi humaba eh. Basta yun lang, sinibak na siya, tapos na eh. Wala siyang naiulat na sinasabi niya na natuklasan niya eh. Na isasabi niya eh. Ewan ko kung may alam kayo na naisabi ni yung mga nakasubaybay po nitong istorya na to, no, ni BP Leni. Nang nililiit siya ni Digong dito eh. Marami kang sinasabi. Sige, ikaw, bigay ko sa'yo. Bigyan kita 6 na buwan. 6 na buwan, 19 na araw pa lang, nakatog na siya eh. Ng bagong hakbang kontra droga. Tinimbang raw siya, ngunit kulang. Sabi ni Senate President Tito Soto, nakabase sa tiwala ang appointment ni Robredo. Kung nawala ang tiwala, wala na rin ang posisyon. Ang tawag daw dito, sayang. Si Senator Panfilo Lacson, nangihinayang din daw. Eto mabigat na sinabi ni Lacson nung araw, ha? Dating paok TF yata to si Lacson, di ba? Panahon ni Erap. Tingnan niyo sabi ni Lacson. Nangihinayang ako dahil, again, I'll say na... Nangihinayang siya, she was on the right track in addressing the problem of drugs. Mga intangible dito, because of the entry of the Vice President, she could have saved some lives, ano? Dahil if you observe, walang masyadong napatay
Di ba? Mga nahuli, confiscated, pinala ng kaso. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, Pangulo ng Liberal Party. Sabi ni Lacson, di ba? Nung pagpasok ni Vice President, wala nang masyadong mapatay, may mga nahuli pero pinailan ng kaso. Oh. Tama ika, sabi ni Lacson. She is on the right track eh. Sayang, sabi niya. Oh. Wala eh. Yun nga, yun ang mali eh. She is on the right track. Kaya po, nervous. Putya, iba tinatahak nitong landas. Todas tayo rito, oh, di ba? Tuloy-tuloy. Naghahanap lang ang Malacanang nasisisihin sa palpak at magulo nilang kilos. Tama. Si Senadora Risa Ontiveros na kaalyado ni Robredo, hindi raw magugulat kung ang pagsibak kay Robredo ay taktika para ilihis ang atensyon ng publiko sa aniyay anomalya at kapalpakan sa SEA Games. Bagay na Marami kasing anomalya nun sa SEA Games eh. Na malalaking nakawa na naman eh. Sa budget eh. itinanggi ng Malacanang. Suspicions because of the timing of this announcement. Considering na parang the talk of the town is yung criticisms about the hosting of the SEA Games. No, but you know, we already issued a statement on that, and the SEA Games organizer have apologized. Kahit nasibak na, itinuloy pa rin kanina ni Robredo ang pagbisita sa Drug Rehabilitation Center sa Camarines Sur bilang isang Vice President. Mula sa Naga City, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. Lintik ang ano agad, no? 19 days pa lang, incompetent na, hindi pa pagkakatiwalaan kung ano na sinabi kay BP Leni, di ba? Oh, sinibak, Oh. Etong si Sara, ilang taon na bang nasa DepEd? Inappoint din to sa DepEd ni His Excellency, di ba? Oh. May naitutulong ba sa DepEd? Namigay pa ng pulburon dahil matalino kay ka. Ito sa'yo, bata, masarap ito, pulburon, kaka-addict. Oh. Hindi pa niya sinisibak. Tapos, gusto pa siyang, yung mga retarded, yung mga PMAer, gusto pa siya sibakin at ipalit si Sara Duterte. Wala talaga. Ay nako, His Excellency, galaw-galaw pag may time. Ba? Mga boss. Wala namang ginagawa si BP Leni. Gusto lang niya makatulong dahil sa maraming ang nangangamatay dahil nga palpak yung ni Duterte. Alam si Duterte, ayaw niya yung nasasabi, yung parang marunong ka, sige, ikaw na, binibigay. Nung sabihin agad ni BP Leni sa PDEA, asa na yung mga listahan ng high value target na yung mga drug lord yan, yung mga ayaw bigay ng PDEA, Malacanang din, ayaw. Labing siyam na araw, nag-perform na si BP, marami na siyang siguro, kaya hindi niya nailabas yung mga natuklasan niya. Baka marami ring nagsabi sa kanya, wag mo gawin yan. Hindi mo kilala yan. Baka siguro ganun si BP Leni, ganda naman ang buhay niya para hindi sa daming nangangamatay nun, di ba? Na hindi naman nasosolve. Kung sino, kung paano, di ba? Percy Lapid lang, ganyan, wala pa, di ba? Ay nako mga boss. Mag-collab na po tayo, Ay, meron pa po pala akong isa, Malapit na po ang pista ng mahal na team ng Nazareno. Enero 9 po, no? 7 hours ago ito. Lalaki, nag-bomb joke sa misa sa Plaza Miranda, arestado. Mga demonyo talaga itong mga hype na ito. Dapat ito, hindi na... Anong joke? Meron bang nag-bomb joke? Ng 2024 at marami na nga sa ating mga kababayan ang nandito na sa Quiapo Church sa Maynila upang dumalo sa First Friday Mass. Sa pinakuling tala ng Plaza Miranda PCP, aabot na sa 1,700 ang mga debotong nagsisimba ngayon dito sa unang dalawang misa sa lugar. Makita nyo sa aking likuran ang ating mga kababayan pumapasok na po sa loob ng simbahan para po sa pangatlong misa ngayong umaga. Ayon naman po sa mga ihos del Nazareno, dahil nga inaasahan nila na libo-libo pumupunta dito, ay nasa 100 ihos del Nazareno na po ang nakakalat sa loob at sa paligid ng Quiapo Church. May iba po sa mga deboto po natin ang nasa gilid na lang po na simbahan ngayon at doon na lang nagmimisa. May iba ang nakapwesto na sa kabilang kalsada para hindi na makipagsiksikan dito sa lugar.
Pero marami pa rin po sa ating mga kababayan ang sinatsaga ang pila dito sa may bahagi ng Villalobos papasok dito sa Plaza Miranda. Ang pinagdarasan ko po sa kanya ay lagi niya po akong gabayan sa pagbayan sa pang-araw-araw na aking buhay, lalo na po nang mula nung ako'y nasagasaan 2019. Tapos, yun, huwag niya po ang pababayaan sa pang-araw-araw kong buhay. Sa prostate po at saka sa orto. Nasagasaan po ako ng bus. Hindi na po ako nakakalakad ng mga paa. Pagkasaan ka ngayon kasi may bali yung aking paa, yung aking buto. Tapos nung inoperahan, hindi po siya magdugtong maigi. Ayon sa mga IUS de Lazareno, 1,000 lang ang po pwedeng individual na pupwesto dito sa Plaza Miranda at 1,000 rin po sa loob ng simbahan. Ngayon, may mga mahabang pila na po tayo nakikita sa bahagi ng Villalobos hanggang dito sa bahagi ng Carlos Malanga. Pero ayon sa mga deboto, tsatsagayin nila yan makapasok ng sa loob at makapagpisa. Isang lalaki naman ang inaresto ng Plaza Miranda PCP kung alas 6 ng umaga matapos magsagawa ng bomb joke. Inaasahan naman ang tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga deboto hanggang mamayang hapon. Mula dito sa Quiapo, Maynila, Liza Aquino, ABS. Sana naman wala hong ganung mangyari, no? Maawa naman sa mga taong milyon ho yan, milyon po yan. Sa Enero 9, milyon po ang inaasahang dadalo dyan. Mga boss, tulungan nyo na lang po tayong magdasal na wala pong gumambala sa translasyon ng mahal na itim na Nazareno, no? Magkulab na po tayo. Ano masasabi ninyo doon sa naging throwback natin? Ha? Doon no, ano, kala ni Digong atrasan siya ni BP. Oh, siya napahiya, di ba? Sabi siguro ng mga ano, siguro baka waka nga ano, ikaw, ano klase? Kala ko hindi ako kukuli, anong ginagawa mo? Sibakin mo na yan. Oh. Lord. Jeff Ramos nak, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Bumble B, shout out Bumble B. Magandang manggulo at manlaban ang pangkat ng demonyo para naman masubukan yung bagong bili natin na tangke, Digera, Ascod, light tank. Wala naman tayong pagpipilian, di ba? Ang mahalaga, maaresto sila sa mga kasamaan nila. Totoo, ha? Kalat ni Baya, shout out, ha? Romulo Bumatay, shout out. We strongly support PBBM and our government. Mukhang boses militar ka, Romulo Bumatay. Kalat ni Bayaw, isang himala, namimigay na naman ng tuni-tuniladang bigas. Wala ayoko nang anuhin niya si Kabayo. Hayaan mo na sila dyan kung talagang gusto nila maging tanga sa habang buhay na habang sila nabubuhay tanga, di bahala sila. Hello, Miss Akira Milos, great day, sabi ni Kalat niyo. Good evening, Karoke. Bombahin mo, Karoke, sabi niya. User, shout out, user. Si Boying Rimulya po, himod-pit po ni Dita yan. Dati meron silang programa kasama si JB Ejercito. Pareho silang alipores ni Duterte. Tanggalin na dapat si Boying Rimulya sa Supreme Court. Si Boying Rimulya sa Supreme Court. So, Supreme Court ba siya? Hindi. Department of Justice siya, di ba? Sa totoo lang, spy lang yan ng administrasyon ni Marcos. Pwede yan. Kaya kailangan si Excellency, matuto siya makiramdam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gaya na sinabi ng nasirang Percy Lapid, di ba? Antonio Andrada, shout out. Kay Bong Gago, yung jeep phase out kasi negosyo niya ang minibus. Danilo Santos, shout out. Alam, Boss Rox, yan si Rimulya. Sa pantaha ko, digong boys yan. Parang lagaring hapon, tulak, kabig, parehong kumakain. Dapat di na in-appoint yan ni BBM. Diba?
Ewan ko sa kanya eh. Kung si, ano si Tom? Si Bobo, in-appoint pa eh. Si Gadong, disbar na yun, in-appoint pa. Ano ba yan? Ha? His Excellency ka, diba? Dapat excellent ang mga ina-appoint mo. Bilang isang His Excellency, diba? BBBM. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. Oy, baka napanood nyo yung kay Mab, ha? Ang ganda nung kay Mab. Oo. Shout out, Mab. Galing mo. Yung umaakyat daw si Sara Duterte sa bundok. Tawa ko ng tawa kagabi. Oo. Librado Ludovico ulit, oh. Shout out. Blessed morning po, Karoke, and all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Maliwanag pa sa sikat ng araw na si Boying Rimulya ay tuta ng tandang dutae. Kahit ipatawas mo pa yan, hindi yan gagalaw laban sa amo niya. Pwedeng tama ka dyan, friend. Ako rin eh. Yun din ang aking sapantaha. Para na ako si Trillanes sa malalalim magsalita ng Tagalog. Ano ba siyaw ako eh. Christian Cheng nak, shout out. Magkakagulo po talaga pag pinahuli yan. Kasi, di ba po, nagbanta si Dugong at si Rimula X mismo na once na umenter ang ICC sa Pilipinas, magkakagulo. At di po ba sabi ni Dugong, pagpapatayin niya ang ICC? Good evening po, Tatay Roque. And sa lahat ng mga nasa panig ng katotohanan. Christian Cheng, oh. Sensya ka na po, Senator Trillanes, pero ako, disagree talaga ako dyan sa SD card fake president na yan. Kaya, kinikilabutan po talaga ako. Tyrox, pagka naririnig ko ang tinatawag na president si Bongbong Marcos. Elizabeth Iscare, oh. Good evening, Sir Rox. Wala pa yung pamasko ko, anak Christian, ha? Wala pa yung pamasko ko. Elizabeth Iscare, oh. Sabi niya, good evening, Sir Rox. Itong si Secretary Rimulya, tao din kasi ito ni Digong. Kaya ayaw niya itong kasuhan. Sa sobrang takot at baka bigla siyang ng laban kuno. Tawa-tawa si Elizabeth, eh. Kung tutuusin, kung kikilos lang itong gobyernong ito, pwede niyang kasuhan ito o ibigay sa ICC. At legal naman pala ito kung gagawin ng BBM administration. O, di ba? Ewan ko dyan kay Rimulya. Moody Muma, shout out, ha. Ay, Sir Rox, good evening po. Kung si Lenny maliit ang tingin ni Digong, mas lalo naman si kay BBM, kuting ang tingin ni Digong. Ngunit kapag hindi makapagtimpi si BBM sa birada kay BBM, magiging dragon si BBM. Bubugahan na lamang si Digong ng apoy mula sa dragon. Kaya wag maliitin si BBM. Oo, ba? Tagal naman kasi nung ano ba yan? Ano ba si BBM? Diesel ba yan? Ba't ang tagal mag-init niyan? Winawalang yan na siya, pati si Maharlika, lahat dami na kung ano-anong pigsasabi sa kanya eh. Notok? Elizabeth Iscare ulit. Sir Rox, totoo lahat ang sinasabi ni Trillanes. Alam niya lahat ito. At yung nahuli nga ho na 900 kilos na shabu, biglang nawala na lang sa balita dito. O na-cover up na naman ito. Kaya nabura na. Totoo, saan na napunta ang mga yan? Napera na ba at pinagpapartihan na? O, tigad ba lamang? Christian Cheng ulit, oh. Tyrox, yung sabi niyo po na wala namang kinalaman si Ecstasy X nung Iwi Marcos sa patayang nangyari sa war on drugs ni Dugong, what if po, Tyrox, may twist involved pala si Ecstasy sa patayang nangyari? Sumagot si Reynaldo Gonzalez, oh. Yan, Christian Cheng, hindi malayo magka-twist, bleng-blong. Mauna nga mag-chacha. Pinsan niyang si Romualdez. Sumagot ulit si Christian, no?
Kaya nga paring Ray Gonzales, isa pa, same lang naman adik mga yan. At di ako naniniwala na di involved sa pagka-drug lord si Niwi Marcos. At pati na rin mga kills na mga nangyari. Knowing Marcos Romualdez, same lang yan. At ang mga Duterte planning, may pagkakaiba lang ng bagya sa strategy ng paggawa ng krimen. Galing ni Christian din, no? Christian Cheng ulit, oh. At about naman po sa SMNI ni Sanaba Beach, Kibudoy, paano naman po ipapa-FBI ni Ecstasy si Kibudoy? Malaki din ang ambag ni Kibudoy at SMNI sa kandidatura ni Marcos last summer of 2022 election. Kaya po tayo, Roque, katulad ng mga naging comment ko po before, suntok sa buwan po na marirevoke ang fake na prangkisa ng SMNI. Oo? Maghahanap na nga rin ako ng ibang content na ka. Ako, nasa ano ko talaga. Nasa sureball ako na marirevoke. If marirevoke ang fake na prangkisa ng SMNI at yung ICC naman po, katulad din ng mga naging komento ko before, maa-ICC po si Kill pero di si Marcos Ngiwi ang magiging way. Kasi nga po, pag isinorender ng administrasyon ang Duterte planning, it's laglagan time na all the way. Adios po, Tyrox. God bless you po and family niyo po. God bless, Christian Cheng. Armando Cabrera, shout out. Magkagulo raw talaga ayon sa punsoy ni Butanding Roque. Tawa-tawa siya. Kaya stress na si Ari dahil pag nakulong si Digong wala na siyang mahihimod na mantika sa wet box ng amo niya. Ganon. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Kaunti lang yung tabugo. Yung ginawa ni Atsara Kim ay hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Idol ko yan si Trillanes. Kakamping din yan. Oh. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, feeling lang ni Rockway na magkakagulo ang mga Pilipino kasi mas marami ang naghihirap kesa sa nakinabang. Kaya sabi ni Senator Trillanes, konti lang silang maglulupasay. Kumusta na lang sa lahat ng mga Karox Warriors at good health sa ating lahat. Good health lang, Ramon Valencia ulit. Bossing, gusto ko rin yang si Ronald Llamas at si Richard Hidarian. Pati na rin si Atty. Claire and Toto Kausing, Atty. Espiritu at Atty. Enzo. At yung isa pa na lalaki si Christian Esguerra dahil sa Channel 2 vlog caster at sa namatay na si Kapersi. Totoo. Ang gagaling nila, di ba? Lalo yung si Atty. Claire. Ang ganda pa si Atty. Claire, totoo. Akira Milos, oh. Shout out, Akira. Magandang gabi po dyan sa inyo. Mr. Totoo lang 2. Just to let you know po na gaya po ng dati, I'm watching right now along with the thumbs up po. Enjoy your dinner po. Sabi niya. DZ 23. Welcome to the club. Magkakagulo po talaga pag inaresto ng ICC ang mga Duterte sa Rox. Magkakagulo po sa tuwa. Pwede Totoo yan, totoo sinabi mo. Natumbok mo. Used, DZ. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. Mabuhay ang inyong programa. God bless po tayong lahat, kasama ang lahat ng inyong viewers. Salamat, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Nung panahon ni formerly beloved Benigno Simeon Cuanco Pinoy Aquino, may batas na nagawa na si BBM nga may pirma. Paanong sasabihin na walang pakialam ang ICC sa Pilipinas?
Mga tanga na lang ang maniniwala sa digong nyo na matapang utusan ang mga killer na sige patayin nyo, sagot ko kayong lahat. Bakit ngayon sasabihin walang pakialam ang ICC? Tumigil na ang Pilipinas sa ICC. Tanga na lang ang talagang naniniwala sa mga tuta ni digong nyo. Malapit na ang warrant of arrest nilang lahat. Magwala mang ang mga digong nyo supporter, wala yan. Totoo yan. Ladies Anita, marami ng ganyan, mga nagwawala ng mga supporter, wala rin, di ba? Si Binay, nagwawala rin sa Makati, wala rin nangyari, di ba? Labas din siya, ayaw niya ring lumabas to sa opisina niya, si Binay, di ba? George Marbinay, Perdel San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi sa mga pahayag ni ex-senator Trillanes, the third ba siya, the fourth, ay tama at makatotohanan. Military expert at may karanasan na, may paninindigan, may tapang na humarap at magsalita sa taong kinakatakutan ng sa bansa. Dasal, patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Jun Lagon, my friend, shout out Ladies Anita ulit Sir Roque, may bagong problema. Nagpapapirma si Martin Romualdez para maipasa ang Chacha na magiging Prime Minister na siya ng ating bansang Pilipinas. Huwag tayong pumayag. Kontrahin na po nating lahat ang mga kababayan. Pang sariling interes lang ni Romualdez at Marcos lang silang dalawa. Labanan natin yung Chacha. Magkaisa tayong lahat. Kawawa ang ating kalalabasan kapag pumasa na yan, Chacha. Ladies Anita, pero as of now, medyo, si Digong muna sa katong SMMI na ito, si Kibulog ang talagang dapat matapyas dito sa Pilipinas, sa totoo lang. Shout out, friend Amy Bingson. Sana okay ka lang Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out. Sana wala kang sakit, my friend. Sabi ni Ladies Anita, yan palang phase out ng mga jeep. Yung bagong moderation na sasakyan na ipapalit ang laki ng kikitain nila, sabi na nga, pang sariling interes nila. Marcos, Speaker Romualdez, kaya pinagpipilitan tanggalin ang jeep. Yan yung mga order ni Digong nyo na hindi na ibenta. Kawawang mga jeepney owners. Maraming magugutom na pamilya ng mga drivers. Labanan sa matuloy. Yan, Chacha, kukontrahin nating lahat. Hinabi mo Ladies Anita ulit Good evening na po, Sir Rox, and to your loving wife and loving family po. At sa lahat ng viewers mo po. Ngayong gabi, masaya kasama sa issue na ibinahagi mo. Masaya kami sa issue na ibinahagi mo sa amin. Nag-enjoy po kaming hanggang bukas po ng muli. God bless po tayong lahat po. God bless, Ladies Anita. Mylene Di Pedro, shout out Good PM. Let's start to Marcos. Siya nga weak leader mismo. Walang alam sa batas kahit may mga advisor yan. Kahit may mga advisor yan. Makapalag kasi yung inaasahan niya mag-advise sa kanya na makadigong nyo si Enrile at Rimulya. Tandaan mo, may contract ng mga yan kay digong nyo. Bukod sa pera, may mahal ang buhay nila. Maaari silang mawala sa mundo oras na bumaliktad at di na nila pinitektahan si digong nyo. Ganun? Aalalahanin mo ang mag-asawang paruhinog na maraming alam sa kanya. Si Roque yung pinsan mo, matino dati si Roque dahil sa
may contract kay Digongyo. Gusto mang bumalik sa katinuan, di magawa. Una, dahil sa pera at ang buhay din niya ang nanganib. Marami ring change, marami rin siyang alam. Tandaan mo, kaya kahit ano pang pagmumuka, ihaharap niya sa iyo, sa tao. Pangangatawanan na niya. Mga vlogger ng DDS, ganun din. Sadlak na sila kay Digongyo. Di lang sa pera, kung di pati buhay nila. Pakinggan mo ang Las Cañas. Pati bata, dinadali ni Digongyo. Si Digongyo rin, siya total natiwala kay Xi Jinping. Maari ding ipadali na rin siya kasi wala rin silbi siya sa kanya. Si Sara walang alam. Si Sara kung hindi mang asar, kanyan ang tambaloslos, pulburon, gift, at yung kanta na marami pang iba. Pero governance wala yan alam. Binoto nyo ng tiis kayo, damay kami. Totoo yan. Maylin de Pedro. Bernardo Changsing, shout out ha. Dapat nang alisin si Boying Rimulya, alagad ni Digonggong ang baboy na yan. Nga eh. Dapat mahina yata pakiramdam ni His Excellency. Shirley J. Sir, shout out. Magaling talaga yan si former Senator Trillanes. Dapat isa siya sa mataas na posisyon sa gobyerno. Sana makabalik siya sa Senado. Mukhang mayor ang tatakbo sa Caloocan eh. Shirley J. Sir ulit oh. Kaya nga eh, nagbabasa ng ngalang mali pa. Yamas, galing kay Noynoy kaya matino. Oo. Alberto Olaer, shout out ha. Karoke, hindi na lablab, sunog na nagliliyab, naglagablab ang mga vloggers, mga trolls. Sa galit, hindi sila makalaglag bala sa mga luggage sa mga pasahero sa airport. Tama ba ako, Karoke? Hinabi mo, Alberto eh. Lita Alambat, shout out. Dinaig pa sina Saul at Haring David sa pagpatay. Naluma si Marcos, 30,000. Wala namang yata napatay na 30,000 noong panahon ni Marcos Sr., di ba? Tsaka hindi grabing ganito, sobra to. United Morontian. United Morontian. Welcome to the club. Mga DD shit lang gagalit sa 31 million, kaming 31 million lang nanindigan sa likod ni PBBM. United Morontian ulit oh. Punta po kayo dito sa Cavite, walang Duterte dito, PBBM lang sa Kalam. Ted, shout out Ted, sabi niya. Para sa akin, Karoke, mabuti na rin na hindi kinasuhan si Digong Duterte sa Pilipinas dahil sa EGK. Paano mamani-maniin lang ang kaso niya dito? Kung ICC ang mag-iimbestiga at hahatol sa kanya, yun ang tunay na hatol at pwede pang makulong. Sana makulong. Huwag na tayong umasa sa batas ng Pilipinas. Sa ngayon pang mayaman lang at makapangyarihan tao lang ang pinoprotektahan nito at kilalang kriminal. Halimbawa, yung nakaluklok na convicted sa gobyerno. Lalim mo, Ted ah. Ted ulit oh. Ang sama-sama ng loob ko nung hindi naging presidente si Atty. Leni Robredo. Bakit ikaw lang ba? Marami. Parang bumagsak sa akin ang langit. Proud pa naman ako dahil sa mga rally niya na umaapaw ang mga supporters. Tapos biglang bumagsak dahil dinaya siya sa boto. Nakakapanghinayang dahil nawala ang isang pangarap sa ating bayan. Sana bumalik ang isang Leni Robredo kahit sa ibang katauhan. Sana. Sama ako sa dasal mo, Ted. Totoo. Galing niya, di ba? Sayang talaga. Ang malasakit niya sa tao, sobra, no? Shervin Sapeda, shout out, my friend. July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out, mga friend.
Impong Basyang Team Tia Deli is in the house. Bumabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa lahat po ng Rocky Warriors the Great. Ay naku, Sir Rox, kailan pa kaya matatapos ang gera patali ng mga Hinduropot at Pisting Yawa? Ano po? Puro mga kurimaw, kinam na mga buwisit. Pero madali lang naman po yan, Sir Rox. Para matahimik po ang mundo ng Pilipinas, huwag magsipag, huwag magpasindak, huwag maging bahag ang patutoy. Gawin ang tama. Ikaw ang nakaupo at kumpas at utos mo dapat ang nasusunod. Wala man kaming choice pero andyan ka na eh. Magpakitang gilas ka naman, Apo Lakay, at bumawi-bawi ka naman dun sa pangako mong gagawin mong 20 pesos. Ang 1/4 lang pala ng kilo ng bigas. Ha? Lahat ng pangako mo, puro lang pala drawing sa hangin. Hay, buwisit na buhay talaga, Sir Rox. Ano kalasim ka talaga? Ha, Apo Lakay? Pati naman yung aming Boeing ng Cavite, ayun. Pinangatawanan na lang po talaga ang pagiging joker at buteting laot. No? Kaya masasabi ko po, Sir Rox, wala ka na po talagang hahanapin pa po dito sa ating mga pinuno at mga kagalang-galang na puro po mga buwisit at puro po mga bopol na inutil. Kinam, Impong Basyang, lalayas na po. Sana lang po talagang matunaw na po silang lahat sa earth. Magkaroon na po ng bagong Pilipinas. Itapon na po ang mga surot. Hanggang sa muli po, ang inyo pong sa lahat ng tunay pong nagmamahal. Di po magiging surot. Ito po ang inyong Apo Lakay na Tia Deli. Shout out to all my Rocky Warriors. God bless po, Sir Rox. Ingat lang po palagi. Rocky Warriors cares. Ingat ka din, friend, ha? User, shout out user, sabi niya. Good evening, Karoke. Ako po ay believe sa mga gaya ni Senator Trillanes dahil hindi siya nagsasagawa na magsalita laban sa mga maling ginagawa ng mga nasa gobyerno. Nakakalungkot lang dahil mas marami pa ring tabogo na mas gusto pang ihalal ang mga pulpul. User, pag nakita mo yung Okta Research ba? Yung survey nila. Baka yan ho, bukas ang aking i-content. Oo. Makikipag marites tayo kay kay Christian Esguera. Tawa ako ng tawa eh. Oo. Al Ulalia, shout out ha. Kinakabahan na talaga si Digonggong and cohorts. Hindi na sila harap sa ICC at lahat ng paraan gagawin nila. Maging handa sana ang gobyerno at oras na lumabas ang warrant of arrest, tumulong na ang gobyerno sa pag-aresto sa mga perwisyo, mga perwisyo tunay ng Pilipinas. Go, 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 Idol Sunny Trillanes. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless us all. God bless Al Ulalia. Bentore, shout out, ha. Kung nag-withdraw na support, tanggalin ang mga sweldo at pensyon. Ganun lang kadali, Bentores, di ba? Ayaw nyo na pala sa gobyerno. Bakit kumuha pa kayo ng pensyon? Talaga mga retarded kayo talaga. Bentores ulit. Ipinagpalit na ni Roque ang prinsipyo niya sa pera. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan, Bentores. Maril Pabianak, shout out ha. Good morning po muli tay. Ganun din sa mga ka-warriors. Magaling talaga itong si Senator Trillanes magpaliwanag. Isa siya sa dapat na nasa Senado para sa kapakanan ng mga Pilipino. Lalo na sa sitwasyon ngayon na yung ginawa ng nakaraang administrasyon na di pa malutas-lutas. Umiiyak na ang inang bayan sa ginawa ng mga ito. Sama-samang panalangin po natin sa ikatatahimik at ikaulad ng bansa. Take care po tayo sa mga ka-warriors. God bless as always. God bless, Marlo Pabian. Take care ka rin dyan. Pagpagod na, pahinga na. Ganun. Reynaldo Gonzales ulit.
BBB, may the peace be with you, Duterte. May the international police be with you. United Moronchan, ano niya? PBNM lang ang sakalang. Anong PBNM? No to Duterte's anymore, sabi niya, United Moronchan. Welcome to the club, ha? User, sabi ni user. Karoke, kung nabubuhay lang si Rizal sa panahon natin ngayon, siguro ikakahiya niya maging Pilipino sa dami ng tabogo. Mantakin nyo, sa mga hinahalal ay puro pulpul at puro pro-China. Puro pro-China pa. Nasayang lang ang sakripisyo ng mga bayani natin sa klase ng karamihan ng mga Pilipino ngayon sa pinapanigan ang mga kasamaan kaysa kabutihan. Totoo yan, user. 3J si Hope, shout out, ha. Sabi niya, hello, Sir Rox. Napapagod ka na ba sa pagbabasa ng mga makabagbag damdami naming mga comments? Hanggang 60 comments lang ang quota namin dyan. Understand naman kasi inaasikaso mo rin si wifey mo. She will be fine with her upcoming surgery. God is with her. Just believe. Oo naman, my friend. Salamat din. Salamat sa inyo. Sa totoo lang. Oo. Kayo ang blessing sa akin. Totoo. Galing kay boss. Ang dahil dito sa walang yang hipag ko, tayo naging magkakakilala. Totoo. Hindi ko makakalimutan tong binigay sa akin ni Lord. Kayo. Totoo yan. 3J Siop ulit, oh. Sipin mo. 3J Siop. Itong problema ng asawa ko, nilapit ko kay Tulpo ko. Napagod ako. Bumasos ako ng pabasahe, back and forth, anak ng kamote, Isabela to Manila. Hindi ko man lang nakikita yung tuktok ni Tulpo. At ang sabi sa akin ng mga nasa baba, ay ilaban nyo yan, sir, malaki yung panalo ninyo. Sabay sumulat, oh. Akala ko ba kakampi kayo na inaapi? Hindi yun binigyan ako ng rekomendasyon, anak ng kabote. Yun, mula nun, gabi-gabi, parang binubulong sa akin ni boss, mag-vlog ka. Kaya nagsikap ako matutong gumamit nito cellphone na to. Nagpaturo ako sa anak ko, nagsimula ako sa walang hanggang yun na. Meron na akong 21,000 mahigit na subscriber, ha. Okay na yun. Di ba, mga boss? Tuloy natin itong kay 3J Show. Si Rox, magkakagulo maybe, pero not a big rally kasi konti lang naman. Ang hula ko, manghuhula na rin ako. Yung mga PMAR na yan, karamihan dyan, mag-iisip ng mabuti kung sasama kay Dutz o hindi. Kasi isipin nila na pag pumalpak sila, tiyak, court-martial sila at adyos pa ang kanilang mga benefits like pensions at kung ano-ano pa. Maski karil nila tiyak, olats na. Yung sasama siguro mga retired na kasi siguro baka wala namang mawawala sa kanila. Laban na lang ng sa kanila, liban na lang makalaboso. Malamang yan, 3J Show, ito ng punta eh. Pinanood ko kanina yung vlog ni Atty. Claire Castro eh. Talagang pwedeng kasuhan tong mga retarded. Itong mga PMAR na to eh. 3J Show ulit to. Sir Rox, tiyak na merong ginagawa si BBM dyan sa mga PMAR na yan. Hindi pwedeng wala. May intel si BBM, syempre. At may kalalagyan niyang mga yan. Unconstitutional ang manifesto na sinasabi ni Captain Clemente. Totoo. Nanonood ka ba kay Atty. Claire Castro, 3J Show? Magaling yun. Ang gandang babae ba? No. At sobrang talino din, ha? 3J Show ulit, oh. Dapat din kasuhan si Sara dahil sa pagbibigay niya ng pulburon sa bata at may sinasabi siyang nakaka-addict yan.
may gulay. Kung galit siya sa KBBM, hindi na dapat dinadamay yung inosenteng bata. Totoo yan. Anong malay ng bata sa nakaka-addict? Kuha na ng tao ang message ni Sara sa pagbibigay ng pulburon, pero di na sana niya dinugtungan ng nakaka-addict. Sekretary pa yan ng DepEd, ha. May ganti dyan si BBM, hintay lang tayo. Sana, dali-dalian na 3J Siop. 3J Siop ulit, oh. Ito namang pagpapa-phase out ng mga jeep. Hi! Yung West Philippine Sea at China ang dapat pagtautunan ng pansin at di ang mga pobreng mga jeepney driver na nagtatrabaho ng maayos para sa pamilya. Totoo, ha? Kesa sa gumawa ng masama at maging problema ng society. Sa gagawin nilang ito, saan kukuha ng kabuhayan ang mga jeepney drivers? Dapat talagang sanggain yan. Ha? Sanggain niyang kalokohan ni Dutz. Nanahimik ang mga jeep, walang magawang matino talaga itong Dutz na ito. Saka si Rox, di ba ang jeepney parang Filipino pride natin yan? Totoo! Tayo lang ang meron nito, tapos exterminate who? Wow! Totoo, 3J Show. Tsaka dyan nanalo si Sharap, si Erap sa pagmamaneho ng jeep, diba? Si Rox, 3J Show ulit, si Rox, napanood ko si Badcaster. Godfather pala ang peg ni Dutz habang nagluluto ng sausage para breakfast nila, Las Cañas, nagbibigay ng instruction to kill De Lima at iba pa. Parang movie lang si Rox. Totoo, yun ang kinopya niya talaga. Sumobra lang sa kopya. Kasi nga, naging pangulo siya, samantalang yung mga sila El Chapo, mga hindi sila naging hindi sila naging politiko Pero yun, naglalagay sila sa mga politiko para proteksyon nila. Eto, paano? Siya mismo ang ulo. Yun sa kanila, ng sindikato at ulo ng gobyerno. Hawak niya yung dalawang ulo. Diba? Kaya ang daming, lahat ng kalaban niya, kechok May kalalagay niyan sa lahat may katapusan, mga boss. 3J Show ulit. Si Rox, yung hula-hula ni Harry para daw kay BBM, parang Dutz na rin si Harry. Kung ano-anong sinasabi, kabaligtaran ng ibig sabihin. Ang ibig sabihin, siguro ni Harry, sa kanyang hula, sa second quarter ng 2024, mahuhuli na si Dutz ng ICC at si Kibuloy ng FBI. Bali, pinaghahanda lang niya ang amo niya para saan kaya makakapag-asylum. Totoo. Dapat ramdam na rin, alam na ni Dutz yan. China is the way, 3J Show ulit, Si Rox, si Trillanes pa. Naku, kilalang kilala niyan si Dutz. Nemesis ni Dutz yan. Kaya sobrang lakas ng laban ng mamayang Pilipino against Dutz ICC. Mananalo tayo kahit paano, hindi makakatakbo sa 2025 yan si Dutz. At bonus pa natin, nakasama si Sara Jim Potpot sa ICC. Yay! Mission accomplished, mga boss. Shout out, brother Elias Isjo. Boyong Kong Balong, shout out. Eman Scalona Nak, shout out, Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado. Subukan kong makapag-vlog mamaya pag hindi pa ako inaantok. Isa pa, marami. Siningit ko lang po itong throwback na sinabi ko kahapon tungkol dito kay Lenny. Naakala ni Digong, hindi siya kokolin. Kinol siya. Nanginig Sabi siguro, ano ginawa mo? Sabi siguro ng mga kasama niya, Kala ko hindi kokol anong ginagawa? Tanggalin mo na agad, 19 days. Tapos sasabihin nito si Panelo, tinimbang ka, ngunit kulang. Siya nga rin to 19 days pa lang, ang dami nang nagawa natatakot na kayo 6 months ang ibinibigay ni Digong para kasi nga pangako ni Digong, di ba, 6 months tatapusin niya ang droga. Kaya binigyan niya si BP Lenny na 6 months. 19 days pa lang nanginig na siya di ba? Magandang gabi po. God bless. Yung mga kadiboto,
mag-ingat po kayo. Dasal po tayo na wala pong gumawa ng kahayupan sa darating na Enero 9 sa translasyon ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ay nako, demonyo, wag ka diyang maano, Sus Mar Joseph. Magandang gabi po. God bless. Dasal.